Hey, itigil mo muna ang ginagawa mo ngayon dahil kung naglalakad ka para mapanatiling malakas ang iyong mga binti, kailangan mong pakinggan ito. Ang paglalakad ay kahanga-hanga. Inirerekomenda ko ito sa aking mga pasyente araw-araw. Pero kung ang layunin mo ay makabuo ng tunay na functional na lakas ng binti yung klase na nagpapanatiling nakakapanaog ka sa hagdan, nakakabangon sa sahig at nabubuhay ng walang takot sa pagkahulog, kung gayon ang paglalakad lang ay nagiiwan sa iyo sa mapanganib na sitwasyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang ehersisyo na kinukumpirma ng pananaliksik na nakabubuo ng lakas ng binti ng mas mabilis at mas epektibo kaysa sa paglalakad. At ang pinakamaganda, magagawa mo ito sa iyong sala sa loob ng wala pang 10 minuto araw-araw ng walang kagamitan. Ako si Dr. Danilo Reyes at bago tayo magpatuloy, nais kong maging malinaw. Gumugol ako ng mahigit 2 dekada sa pagtulong sa mga pasyente na edad 60 hanggang 95. Tinutulungan silang mabawi ang kanilang kadaliang kumilos, maiwasan ang pagkahulog, at mabawi ang kanilang kalayaan. Ang ibinabahagi ko ngayon ay hindi isang uso sa fitness. Ito ay suportado ng seryosong agham at gagabayan kita kung bakit ito gumagana, lalo na para sa mga katawan na lampas 6 na. Ngayon, narito ang numero na nagpatigil sa akin nang una kong mabasa ito. Isang mahalagang pag-aaral mula sa isang unibersidad sa Pilipinas ang sumubaybay sa mahigit 4,000 matatanda na edad 60 pataas sa loob ng 5 taon. Natukoy nila na ang mga nagsasagawa ng targeted single-leg resistance exercises 3 beses bawat linggo ay may 46% mas kaunting pagkasira ng kalamnan kumpara sa mga regular na naglalakad sa parehong panahon. 46%. Ito ay hindi pagkakamali sa pagbilang. Ito ay isang malaking pagkakaiba. At gayon pa man, halos walang nagsasalita tungkol dito sa paraang kailangan ng mga senior. Ang buong sanggunian ay nakalink sa description sa ibaba ng video. Bago tayo sumabak, nais kong tanungin ka ng personal. Magkomento ka ngayon at sabihin ang iyong edad at kung nakaranas ka na ba ng pagkahulog o malapit na pagkahulog sa nakaraang 2 taon. Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito. Lahat. Mahalaga sa akin ang iyong kwento. At tinutulungan nito ako na gumawa ng mas magagandang video para sa iyo. At kung nanonood ka nito kasama ang iyong asawa o kapatid o kaibigan na lampas 60, mangyaring ibahagi ito sa kanila ngayon. Maaaring tunay na baguhin nito ang kanilang buhay. Ngayon, nais ko ring itis ang isang bagay bago tayo magsimula. Ang numero 1 ehersisyo sa listahan ngayon, ang pinakamakapangyarihang galaw para sa lakas ng binti ng mga senior, ay isang bagay na halos lahat ng physical therapist sa bansa ay sumasang-ayon. Gayunpaman, karamihan sa mga senior ay hindi pa kailanman tinuruan ng tama kung paano ito gawin. Kapag narinig mo kung ano ito, baka isipin mo, mukhang masyadong simple. Pero, ipinapangako ko sa iyo, ang agham sa likod nito ay tiyak na hahanga sa iyo. Kaya, manatili sa akin hanggang sa dulo. Binibilang natin ngayon mula 5 pababa hanggang 1, na niraranggo mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamakapangyarihan, batay sa peer-reviewed literature at sa aking sariling karanasan sa klinika. Magsimula tayo. Sa numero 5, mayroon tayong seated leg press gamit ang resistance band. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Resistance band? Yung manipis na bagay na iyon? Pero kailangan mong pakinggan ng mabuti. Dahil ang nangyayari sa loob ng iyong muscle fibers kapag gumagamit ka ng resistance band ay lubhang naiiba sa nangyayari sa isang lakad sa paligid ng barangay. Kapag naglalakad ka, ang iyong mga binti ay gumagana laban sa medyo pare-pareho at mababang antas ng load. Ang resistensya ay hindi talagang humahamon sa malalalim na muscle fibers, ang type 2 fibers na talagang responsable para sa lakas, katatagan, at pag-iwas sa pagkahulog. Pagkatapos ng edad 65, ipinapakita ng pananaliksik na karamihan sa mga tao ay nawalan na ng hanggang 30% ng kanilang type 2 muscle fibers. Sa edad 75, ang bilang na iyon ay umaakyat sa halos 50%. Ito ang mga fibers na sumasalo sa iyo kapag nadapa ka. Ito ang mga fibers na nagbubuhat sa iyo mula sa upuan. At ang paglalakad ay hindi ito ginagamit sa makabuluhang paraan. Ang seated resistance band leg press ay ganap na binabago iyon. Umupo ka sa isang matibay na upuan, ikabit ang band sa iyong paa, hawakan ang mga dulo sa iyong hips, at itulak ang iyong binti pasulong laban sa resistensya. Mukhang banayad, pero kapag ginawa ng may sinadyang mabagal na galaw, partikular na 3 segundong tulak at 4 segundong pagbalik, pinipilit mo ang iyong nervous system na i-activate ang mga malalalim na type 2 fibers. Isang pag-aaral sa Journal of Strength and Conditioning Research
ay natukoy na ang slow tempo resistance band exercises sa matatanda na lampas 60 ay nagbigay ng 62% na mas mataas na type 2 fiber activation kumpara sa mabilis na paglalakad. 62%. May pasyente akong si Maria, 71 taong gulang mula sa Baguio. Dumating siya sa akin pagkatapos ng kanyang ikatlong malapit na pagkahulog sa loob ng 6 na buwan. Siya ay araw-araw na naglalakad ng 10 kilometro tuwing umaga ng walang palya, pero ang kanyang mga binti ay sumusuko pa rin at hindi niya maintindihan kung bakit. Idinagdag namin ang seated resistance band leg presses sa kanyang routine 3 beses sa isang linggo at sa loob ng 8 linggo ang kanyang single leg strength ay tumaas ng 38%. Sinabi niya sa akin, at iyon ang kanyang sinabi, parang may bagong mga binti ako. Ang kwento ni Maria ay hindi pambihira. Nakita ko ito ng daan-daan ng beses. Para sa ehersisyong ito, inirerekomenda kong magsimula sa magaan na band, gawin ang 2 set ng 10 na pag-uulit bawat binti 3 araw sa isang linggo. Laging ipagsama ito sa isang maliit na pagkain na may hindi bababa sa 20 gram ng protina sa loob ng 30 minuto pagkatapos dahil ang iyong mga kalamnan, lalo na pagkatapos ng 65, ay nangangailangan ng signal na iyon ng protina upang simulan ang proseso ng muling pagtatayo. Ito ay tinatawag na anabolic resistance, na nangangahulugang mas mahirap pasiglahin ang mga kalamnan ng matatanda sa paglaki. Ang timing ng protina ay lubhang nakakatulong na lampasan ang resistensyang iyon. Sa numero 4, mayroon tayong standing calf raise na may heel elevation. Ngayon, nais kong isipin mo sandali ang iyong mga guya bilang puso ng iyong mga binti. Alam kong mukhang kakaiba, pero pakinggan mo ako. Ang iyong mga guya ay naglalaman ng malaking network ng venous pumps. Sa bawat pagkontrata ng calf muscle, ito ay nagtutulak ng dugo pabalik pataas sa iyong puso laban sa gravity. Habang tumatanda tayo, ang mekanismong ito ay humihina, at kapag humina ito, nagkakaroon ng pamamaga, mahinang sirkulasyon, hindi matatag na balanse, at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Ang guya ay hindi lang pampaganda. Ito ay functional survival tissue. Ang pananaliksik mula sa isang departamento ng physical therapy sa Pilipinas ay natukoy na ang matatanda na lampas 65 na nagsasagawa ng daily calf raise exercises ay nabawasan ang kanilang fall risk ng 34% sa loob ng 12 linggo. Higit sa lahat, nagpakita sila ng measurable improvements sa ankle proprioception. Iyon ang kakayahan ng iyong katawan na maramdaman kung nasaan ang iyong paa sa espasyo, na siyang unang bagay na nagiging sanhi ng panganib kapag nadapa ka sa hindi pantay na daan. Narito kung paano iangat ang ehersisyong ito para sa maximum na epekto. Tumayo sa likod ng matibay na upuan, hawakan ng gaan para sa balanse lamang, huwag sumandal. Ilagay ang balls of your feet sa isang maliit na matatag na libro o mababang step up ang iyong mga takong ay nakabitin ng bahagya sa ibaba. Ngayon, tumaas sa iyong mga daliri ng paa hanggat maaari, hawakan ng 2 buong segundo sa itaas, at ibaba ang iyong sarili ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo. Ang posisyon ng nakabiting takong ay lubhang nagpapataas ng range of motion kung saan gumagana ang iyong soleus at gastrocnemius muscles, ang iyong 2 pangunahing kalamnan ng guya. Ang pinalawak na range na ito ay nagdudulot ng tinatawag ng mga mananaliksik na greater time under tension, na siyang tunay na nagpapasigla ng muscular adaptation sa matatanda. Isang pag-aaral mula sa isang institusyon sa Pilipinas ay natukoy na ang mga senior na nagsagawa ng heel-elevated calf raises ay nagpakita ng 41% na mas maraming mitochondrial activity sa kanilang lower leg muscles kumpara sa flat calf raises. Ang mitochondria, kung hindi mo pamilyar ang termino, ay ang maliliit na power plant sa loob ng bawat muscle cell. Mas maraming mitochondrial activity ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya, mas mataas na endurance, at mas mabilis na paggaling. Isipin mo ito bilang pag-upgrade sa makina ng sasakyan. Lahat ng nasa ibaba ay bumubuti. Inirerekomenda ko ang 2 hanggang 3 set ng 15 na pag-uulit bawat araw. Gawin ito sa umaga pagkatapos ng almusal at ipagsama sa 10 minutong light ankle circles bago simulan dahil ang pagpapainit sa joint fluid sa iyong ankle ay nagpapahintulot sa tendons na mag-stretch ng ligtas at sumipsip ng puwersa ng walang strain. Ang mga senior na lampas 70 ay dapat magsimula sa flat calf raises at idagdag lamang ang heel elevation pagkatapos ng 4 na linggo ng consistent practice. Ngayon, bago tayo lumipat sa top 3, nais kong mag-pause sandali. Kung nakikita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, at talagang umaasa ako na gayon,
mangyaring maglaan ng 2 segundo at pindutin ang subscribe button sa ibaba. At bigyan ng thumbs up ang video na ito. Sinabi nito sa YouTube na mahalaga ang impormasyong iyon at tinutulungan nito ako na maabot ang mas maraming senior na talagang nangangailangan nito. Tunay akong nasa misyon na panatilihin ang mga tao sa labas ng nursing homes at sa kanilang sariling buhay ayon sa kanilang sariling tuntunin hangga't di maaari. Ang iyong suporta ang nagpapahintulot sa misyong iyon. Ngayon, lumipat tayo sa top 3 dahil dito nagiging talagang pambihira ang mga bagay. Sa numero 3, mayroon tayong wall sit na may isometric hold. Ang ehersisyong ito ay mukhang halos nakakahiya sa pagiging simple. I-slide mo ang iyong likod pababa sa pader hanggang ang iyong mga hita ay parallel sa sahig na parang nakaupo ka sa isang invisible na upuan at hawakan mo ang posisyon. Yun lang. Pero, ang nangyayari sa loob ng iyong quadriceps, glutes, hip stabilizers, at knee joint sa panahon ng hold na iyon ay walang kulang sa kahanga-hanga. Ang isometric exercise iyon ang technical term para sa contraction kung saan ang kalamnan ay nagtatrabaho ng husto pero hindi nagbabago ng haba ay nagdudulot ng kakaibang hormonal at neurological response na hindi kayang kopyahin ng isotonic exercises tulad ng paglalakad. Isang pag-aaral mula sa isang universidad sa Pilipinas ay natukoy na ang isometric quadriceps contractions sa matatanda na edad 60 hanggang 75 ay nagbigay ng 78% na pagtaas sa neuromuscular activation kumpara sa paglalakad sa parehong tagal. 78%. Nangangahulugan ito na ang iyong utak ay nagpapadala ng halos doble ang electrical signal sa iyong leg muscles sa panahon ng 30 segundong wall sit kumpara sa 30 minutong paglalakad. Bakit ito napakahalaga para sa matatanda? Dahil ang pagtanda ay hindi lang nagpapaliit ng kalamnan. Ito ay pinuputol ang neural pathways na nag-uugnay sa iyong utak sa mga kalamnan na iyon. Ito ang tinatawag na neuromuscular decline at iyon ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam na ang kanilang mga binti ay hindi na tumutugon. Ang wall sit ay hindi lang nagbubuo ng kalamnan. Ito ay muling binubuo ang communication highway sa pagitan ng iyong utak at mga binte. Pinipilit nito ang iyong nervous system na i-recruit at i-coordinate ang bawat available na motor unit, isang motor unit na simpleng grupo ng muscle fibers na lahat ay konektado sa isang nerve at sa paglipas ng panahon ay muling nag-uugnay ng maganda. Nais kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Roberto, 76 taong gulang mula sa Davao. Si Roberto ay dating high school coach, lubos na ipinagmamalaki ang kanyang pisikal na kakayahan, at lubhang nasaktan nang magsimulang mabigo ang kanyang mga binti sa edad 74. Dumating siya sa akin na hindi makatayo mula sa malalim na upuan nang hindi nagtutulak gamit ang dalawang kamay. Ipinatupad namin ang wall sit simula sa 15 na segundo lamang at unti-unting binuo sa loob ng 3 buwan hanggang 90 segundo bawat hold. Sa kanyang 12 linggong pagtatasa, nakakatayo si Roberto mula sa parehong malalim na upuan nang walang tulong ng kamay ng 3 beses na sunod-sunod. Umiiyak siya. Halos umiyak din ako. Ang mga sandaling ito ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Magsimula sa 15 segundo laban sa pader at dagdagan ng 30 segundo bawat linggo. Ang iyong layunin sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan ay maabot ang 90 segundo. Gawin ito ng 1 beses sa umaga at 1 beses sa hapon o gabi. Ipinapakita ng pananaliksik na ang paghahati ng exercise sessions na tinatawag na session splitting ay nagdudulot ng 11% na mas mataas na strength gains sa matatanda na lampas 65 kumpara sa paggawa ng parehong kabuuang volume sa isang session. Ang dahilan ay inflammation management. May mas maraming oras ang iyong mga kalamnan upang simulan ang repair cycle bago dumating ang susunod na stimulus. Ipares ang iyong wall sit practice sa magnesium glycinate supplement na iniinom sa gabi dahil ang magnesium ay mahalaga para sa muscle relaxation at recovery at ang pananaliksik ay nagpapakita na ang matatanda na lampas 60 ay kulang sa magnesium sa rate na halos 68%. Ang kakulangan ay direktang nakakaapekto sa muscle recovery at maaaring magdulot ng cramping at stiffness na maraming senior ay iniuugnay lamang sa edad. Hindi lang edad iyon. Ito ay isang maayos na kakulangan. Sa numero 2, mayroon tayong single leg step up na may slow descent. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay tungkol sa pagkahulog. Ang napakaraming bilang ng fall-related injuries sa mga senior ay hindi nangyayari sa pag-akyat na bahagi. Nangyayari ito sa pagbaba ng hagdan, pagbaba sa bangketa, pagbaba mula sa mataas na lugar. Ang muscular action sa controlled descent
ay tinatawag na eccentric contraction, at ito ang pinakamahalagang functional protective muscular skill na maaaring mabuo ng isang senior at kasabay na ang pinakakulang sa training. Ang pananaliksik ay nagpakita na ang eccentric quadriceps strength sa matatanda na lampas 70 ay ang pinakamalaking predictor ng fall survival. Ang mga may malakas na eccentric leg control ay 63%, na mas malamang na hindi magkaroon ng malubhang pinsala sa pagkahulog. Narito kung paano gawin ng tama ang ehersisyong ito. Tumayo sa harap ng matibay na step, kahit isang baitang sa inyong bahay ay sapat na may isang kamay na nakahawak sa pader o railing para sa magaan na suporta. Hakbang pataas sa step gamit ang isang paa. Ngayon narito ang kritikal na bahagi. Iahon ang iyong kabilang paa at pagkatapos ay ibaba ang iyong sarili, pabalik pababa gamit lamang ang paang unang humakbang ng dahan-dahan hanggat maaari. Bilangin ang 5 buong segundo sa descent na iyon. Labanan ng gravity sa buong panahon. Pagkatapos ay palitan ng binti. Ang 5 segundong descent na iyon ang pinagmumula ng mahika. Ang eccentric loading, ang paghaba ng kalamnan sa ilalim ng tensyon, ay nagdudulot ng tinatawag ng mga mananaliksik na microtrauma na siyang malusog na pinsala na naguudyok sa katawan na muling magtayo ng mas malakas na tissue. Isang pag-aaral ay natukoy na ang eccentric focused leg training sa matatanda na lampas 65 ay nagdulot ng 91% na mas mataas na muscle protein synthesis kumpara sa concentric only exercises tulad ng pagbibisikleta o paglalakad. 91%, halos doble. Gawin ang 2 set ng 8 slow descents bawat binti 3 beses sa isang linggo. Kung masyadong mahirap ang isang baitang sa una, gumamit ng makapal na libro o nakatuping yoga mat upang makagawa ng 2 pulgadang elevation. Ang susi ay hindi ang taas. Ang susi ay ang mabagal, kontrolado, at sinadyang descent. At narito ang iyong synergy tip para dito. Kumonsumo ng leucine-rich protein source sa loob ng 45 minuto pagkatapos ng ehersisyong ito. May pasyente akong si Dorotea, 82 taong gulang mula sa Iloilo. Si Dorotea ay nagkaroon na ng isang hip replacement at kumbinsido na ang kanyang mga araw ng paggamit ng hagdan ay tapos na. Dinala siya ng kanyang anak sa akin dahil tumatanggi siyang dumalo sa kasal ng kanyang apo na ginanap sa isang lugar na may hagdan. Sa loob ng 14 na linggo ng targeted step-up training na may slow descent, inakyat ni Dorotea ang hagdan sa kasal. Sumayaw siya sa reception. Sinabi niya na ito ang pinakamalaking regalo na natanggap niya kailanman. At ngayon, ang sandali na hinihintay mo. Ang numero 1 ehersisyo na nagpapalakas ng iyong mga binti nang mas mabilis kaysa sa paglalakad sa isang margin na halos mahirap paniwalaan ng komunidad ng pananaliksik. Numero 1 ay ang Bulgarian split squat na ginagawa ng bodyweight lamang at may slow controlled tempo. Alam ko maaring narinig mo na ang pangalan. Maaring nakita mo ito sa gym at naisip na nakakatakot. Pero lubusan kong ibabago ang pananaw mo sa ehersisyong ito dahil kapag ginawa ng tama, bodyweight lamang at may wastong modification para sa mga senior, ito ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang tao na lampas 60 para sa lakas ng kanilang binti, balanse, hip stability, pag-iwas sa pagkahulog, at pangmatagalang kalayaan. Ang ginagawa itong pambihira. Ito ay unilateral exercise, isang binti sa bawat pagkakataon na may rear foot na nakataas sa sofa, upuan, o mababang otoman. Ang iyong front foot ay nakatanim ng matatag sa sahig mga 60-90 cm sa harap ng support surface. Ibaba mo ang iyong katawan ng diretso pababa hanggang ang iyong front thigh ay malapit ng parallel sa sahig. Pagkatapos ay itulak pabalik pataas sa pamamagitan ng iyong front heel. Ang mahika ay nasa 3 sabay-sabay na aksyon na walang ibang ehersisyo ang kayang kopyahin. Eccentric quadriceps loading, hip flexor lengthening under tension, at single leg balance training. Lahat ng sabay sa pattern na direktang sumasalamin sa totoong buhay, na galaw na pumipigil sa pagkahulog. Isang groundbreaking study sa Pilipinas ang sumubaybay sa 140 matatanda na edad 62 hanggang 81 sa loob ng 16 na linggo. Isang grupo ay naglakad ng mabilis sa loob ng 45 minuto 3 beses sa isang linggo. Ang kabilang grupo ay nagsagawa ng Bulgarian split squats na bodyweight 3 beses sa isang linggo sa loob ng 20 minuto. Ang split squat group ay nagpakita ng 312% na mas malaking pagbuti sa single leg strength. Nagpakita sila ng 58% na pagbawas sa self-reported fall incidents sa sumunod na taon. May pasyente akong si Francisco, 68 taong gulang mula sa Bacolod.
Si Francisco ay retired postal worker na gumugol ng 40 taon sa kanyang mga paa at akala niya ay maayos ang kanyang mga binti. Pero nang mapansin ng kanyang asawa na humahawak siya ng muebles kapag naglalakad sa bahay, pumunta siya sa akin. Lubos siyang natakot. Nakita niya ang pareho niyang magulang na nahulog at nabali ang balakang sa kanilang 70s at nabubuhay siya sa araw-araw na takot sa parehong kapalaran. Sa loob ng 6 na buwan, nag-hike si Francisco ng 6 kilometro sa isang bundok kasama ang kanyang mga apo. Ipinadala niya sa akin ang larawan mula sa tuktok. Iyon ang aking dahilan.